hiyang din ba ang mga kamay mo sa paghahalaman? Ay, sir, nandiyan po pala kayo. Nangihinayang lang po ako sa mga halaman kasi pwede pa pong pagdugtong-dugtungin yung mga sanga para mabuhay. Sana naging parang halaman na rin si Mrs. Nang sa ganun ay nahabaan pa ang buhay niya at panumbalik yung aming kasiyahan yung araw. Sir, gagaling po si ma'am. Pagagalingin po siya ni Lord. Sir, ito po tingnan niyo po to. Kahapon lang muntik na matuyo yung dahon yan. Pero ngayon, ang kintab na buhay na ulit. Salamat. Salamat. Laing ulit? Eh di ba nung isang araw lang, laing ng ulam ni Sir, tapos laing na naman? Nag-request kasi si Sir ng laing dahil matagal na daw siyang di nakakakain ito. Simula nung na-stroke si Ma'am. Sabi niya nga kalasa na luto ni Ma'am. Alam mo nung huling hinain ko sa kanya, nag-request pa ulit ng kanin. Bakit? Hoy! Teka lang Binabanlawan ko lang yung utak ko. Actually, sinasabon ko pa nga eh. Bakit? Marumi nga kasi. Iba kasi yung dating nung yung laing mo, kalasa nung laing ng misis niya. Alam mo yun, may kumparahan. Yung ganun, para kasing... Teka lang, Nitz. Alam ko na yung tinutumbok mo. Maling-mali. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Alam mo, maswerte ako kasi mabait sa akin si Sir. Kaya huwag mo nalagyan ng mali siya yun. Tsaka simula na nawala yung asawa ko, wala na akong pakialam sa mga ganyan. Anak ko na lang yung iniisip ko. O siya, sige, ako na yung malisyosa. Ako na yung marumi ang isip. Sa bagay, hindi ka naman gagawing kabit ni Sir. Siguro anak-anakan, pwede. Kasi thunders na yung lolo mo di ba? Alam mo, ito tumigil ka na kung anong pinag-iisip mo. Hindi ko kaya wala ka. Sino na makakasama ko ngayon? Mahal ko.